Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. Ang pag-uusapan natin mga kababayan ay ito po ulit sa West Philippine Sea. Sabi ko naman sa inyo, itong channel natin hanggat meron pong updates o kaganapan dyan sa ating West Philippine Sea, any issues or balita, atin pong i-content, no? Hanggat mawawala ang mga issue dyan at wala na pong harassment o bullying na gagawin ang mga Chekwa. Pero bago po tayo magpatuloy, tayo po yung magbibigay pasalamat at pugay, shout out sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, nagla-like at nagsishare ng ating mga videos. Ganun na rin po sa mga nagbibigay sa atin ng kanilang pa-blessings via super chat at super stickers during our video premieres at ganun din po sa super thanks, no? Yung super thanks po, pag nanonood kayo dyan ng replay ng ating video, meron po yan. Maraming salamat po sa inyo at inilalagay po natin ang inyong pa-blessings doon sa ating community para naman po mabigyan kayo ng accolades. Maraming salamat po ulit sa inyong mga pa-blessings at huwag nyo kakalimutan, tayo po ay may second channel, nandyan po sa description. Kasi kaya ako gumawa ng second channel kasi po baka tayo ay ipa-take down ng mga Chekwa. Dahil patuloy po natin silang binibira. O malay nyo, yung mga Duterte, Burak supporter at mga supporter ni Maldita ng Bayan. So mostly yung i-content natin dito is, alam nyo na, 90% politika, mga 10% kwentuhan. Pero yung po ay sa loob po ng sasakyan habang tayo po ay nag-aantay ng ating mga pasahero. No? So yung channel name nun pansamantala is Talkies Virador, no? Kung may naisip po kayong suggestion na ugma doon sa ating content, no? Politics pa rin yan, 90%, and then parang kwentong kutsero, pero mukhang meron na po na marami na pong nagbigay ng channel name na yan. So isip naman tayo, for the meantime, Talkies Virador. Ganun pa rin, mangbibira pa rin tayo. Okay, so eto po mga kababayan, ituloy na natin ito. This is just the continuation nung latest content natin about West Philippine Sea. No, doon po kasi ibinalita sa atin ni PCG Commodore spokesperson for West Philippine Sea, Jay Tariela, yun doon sa affidavit na pinirmahan ng ating kababayan na Sambalenyo sa panghaharas sa kanila ng Chinese Coast Guard diyan po sa Baho de Masinloc. The worst is, lumangoy pa yung 4 na Chinese Coast Guard para po pagsabihan yung ating mga fishermen na nangunguha po ng mga shells. Yung isa, hindi pinaalis talaga yung barko, humawak siya dun sa bangka at sinabing hindi siya paaalisin hanggat hindi ibinabalik sa dagat yung hinuli nilang shells. Kung ako yon, hindi ko binalik. Alam mo siya magagawa eh. Kung akyatin niya yung bangka ko, disipain ko siya, pandarin ko yung sasakyan ko. Habulin ako ng Coast Guard nila. Habang nakakapit siya sa aking bangka. Oh, di ba? Gago ka. Wala kang karapatan para ibuli kami at galawin ang aming sasakyan. Hindi sa'yo yan. Hindi ka Pilipino. Chekwa kayo. Kaya sa susunod, mga taga Sambalenyo, mga kababayan kong Sambalenyo, kung ganunin ulit kayo ng mga Chekwa, magdala kayo ng posas, tapos hawakan nyo siya, ikatig nyo siya doon. Iposas nyo siya doon sa bangka at patakbuhin nyo yung bangka nyo papalapit sa atin dyan sa Baho de Masok, sa San Marcelino, o dyan sa Botolan, sa Iba, kung saan man kayo. Doon kayo sa ating patag. Ewan ko lang kung humabol pa yung mga gagong Coast Guard na yan. Di po ba? Wala na silang jurisdiction dyan. Wala nga silang jurisdiction and rights dyan sa ating Baho de Masinloc. Bakit kayo pagbabawalan? At ito, kinall out din natin ang Coast Guard. Nasaan ang Philippine Coast Guard? Bakit hindi nyo mabantayan ng mga yan? Proteksyonan ang ating mga mangingisda dyan? O ngayon, ngaw-ngaw din sila. Itong Coast Guard, mamaya, isasabit natin sila. Kasi meron po silang sinabi dito. Pero, tignan nyo ha, nagbigay na ng affidavit si yung kababayan ating Sambalenyo, nakalimutan ko lang po ang pangalan niya, magpa-file na ng protest yan, ang ating gobyerno. Ngayon, dito po sa balita ng GMA News Online, ito po, latest ito, National Security Council, Government,
condemns latest Chinese harassment of Pinoy fishers. Ayan. National Security Council Assistant Director General Jonathan Malaya on Monday condemned the latest harassment of Filipino fisher near Davao de Masinloc by the Chinese Coast Guard. Quote, ikinababahala natin ito and we condemn this latest provocative action on the part of the Chinese Coast Guard laban sa ating mga mangingisda. The Philippine Coast Guard said the incident occurred on January 12 before the January 17 deal in which the Philippines and China agreed to de-escalate tensions in the West Philippine Sea. Tignan nyo. Tingnan yung kagaguhan nila. Wag na to. Double face. Kaya nga yung ating thumbnail doon China, sobra ang pagka-double face. Ibig sabihin, pagkaharap mo, parang anghel. Pagtalikod mo, demonyo. Ganun po yan. Yung napakasimpleng explanation na lang ng double face. Di po ba? Kakahiya kayo. Oh. Nangyari pa yan bago daw yung de-escalation talk. Di po ba? Mga gago itong Communist Party ng China. Mga hayop kayo. Double face talaga kayo. Hindi kayo dapat pagkatiwalaan. Tapos sinasabi nyo, mag-joint maritime study. Neck ninyo. Pang sarili lang ang ano nyo. Double face nga kayo Mga siraulo kayo Di po ba? Ito pa sabi ni Malaya. Meanwhile, Malaya urged China to implement the agreement at it was in no one's interest for tensions to rise this year. Sana tapatan nila ng action sa ground yung ating napag-usapan between the Philippine government and the Chinese government sa China. Tapatan nila ito and sana moving forward ma-implement yung pag-uusap. You wish. That is just a wishful thinking. Knowing China is a double face. No? Equals traidor. Yan lang yan. Diba? Nakakahiya po. Puro na lang tayo wishful thinking. Puro na lang diplomatic protest. No? Makikipag-usap, ganito, pero iba pala yung ginagawang action nung mga tauhan nila doon sa West Philippine Sea. Parang hindi nakikinig sa kanila yung mga nandun sa West Philippine Sea. Iba ang nagkukuman kaysa doon sa napag-usapan, doon sa kausap natin. So therefore what? Sino bang dapat nating sundin? Sino ang dapat nating dinggin? So therefore wag na lang. Hanggat hindi sila maka-honor dito sa pinag-uusapan, wala pong silbi yan. Dahil iba yung action kaysa sa sinasabi nila. Di ba? Traidor ang tawag diyan, mga kababayan. Nakakapag-init ka agad naman ng ulo. Kaya sabi nung kaibigan natin, nung kausap ko siya, sabi niya, pati ba naman Shell sa West Philippine Sea, made in China? O China-owned? Ba't nakalagay ba dun sa Shell? China-owned, don't touch. Di po ba? Naku, mga kababayan, ayun na naman. Tuwing magbablog tayo, laging may tumatawag. Maka-indiman talaga tayo. Pasensya na po, no? Mga kababayan, wala tuloy yung sasabihin ko sa inyo. No? So, hopefully, no? Etong China na to, magising sa katotohanan. Kasi, ang ganda-ganda ng usapan, pero nangyari po ito bago mag-usap. Pero kung gusto nilang hindi magkaroon ng tension, sana bago pag-uusap, wala mo nang ganun. Hindi, humabol pa humirit pa bago magkaroon ng usapan Mga gago talaga. Itong mga Coast Guard ng China, mga ano to, mga lunatic. Diba? Hindi ko alam kung pinagagalitan to, pinapatawag dito sa mainland nila yan Iba yung action na ginagawa nila kaysa sa sinasabi ng mga leader nila. Hindi sila nagkakasundo. So therefore, merong ibang kumukumpas sa Coast Guard nila. Nakakahiya mga kababayan. Diba? O ito, alis tayo dyan. Ito po nangyari. Magkakaroon sana ng RORE mission sa Ayungin. Kaso ang problema, na-postpone. Ano yun? Bakit na-postpone? Dahil ba dun sa pangyayari sa Baho de Masinloc? O may ibang dahilan? Ayan, baka pinapahupa muna ang tensyon. Para baka mamaya meron na naman itong mga gunggong, mga lunatic, mga psychopath na mga Chinese Coast Guard bombahin tayo ulit. O di kaya languyin na naman nila. Languyin nyo, sagasaan nyo na lang. Di po ba? Mga hinayupak O, sabi po dito sa Manila Bulletin, resupply mission to Ayungin Shoal postpone. Ayan ang sabi ng Armed Forces of the Philippines. O, the latest rotation and reprovision or called RORE mission to Ayungin Shoal by the Armed Forces of the Philippines over the weekend was postponed after
one of the vessels involved in the mission was deemed unfit, no? Hindi daw pwede, no? Kumbaga, may sakit. Kumbaga sa tao, I am sick. I cannot do it. Oh, sa barko, unfit to sail. Oh, ayan. So, paano ba nangyari yun? Eto, Oneisa May 1, one of the two supply boats used during the previous resupply missions, encountered a technical difficulty which made it not seaworthy according to AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla. O, ito na yung bagong spokesperson, babae na si Colonel. We are dependent on the vessels that's gonna be used. At this point, we identified that there was a technical difficulty on the vessel that was supposed to be used for such mission. Ayun po ang sabi ni Padilla sa Kamkrame nung Lunes. Padilla did not reveal what problem the Oneisa May 1 specifically encountered, but the indigenous boat has been the subject of repeated harassment by the China Coast Guard. Baka kung makakapagsalita lang tong Oneisa May 1, kayo naman. Ako na lang palaging binubumba, ako na lang palaging binubuli. Sige, kunwari magsakit-sakitan muna ako. Di ba? Ikaw ba naman ang sabi, subject of repeated harassment. Ikaw ba naman, ikaw na lagi dun. Ikaw ang laging umaharap sa bully, di kawawa ka naman. Di ba? Kayo naman, sabi, iba naman. Pero ang problema, Oneisa May 1, sorry. Wala walang ibang barko, ikaw lang. No? Walang ibang kagamitan ang AFP, ikaw lang. No? Ikaw ang kanilang very special someone. Kung baga sa laspag na laspag ka na, gamit na gamit ka na, nagkasakit ka na. Kung baga sa ikaw ang palaging pinipili. Bakit ikaw palaging pinipili? Kasi ikaw ang one and only lang. Ganyan po kahirap ang AFP. Wala nang iba na ginagamit kundi si Oneisa May 1 na lang. Wala nang iba, no? Siya lang. Kasi walang iba na. Sa sobrang kahirapan ng AFP, ikaw at ikaw na lang. They cannot afford to buy some more. Kaya ikaw na lang. Parang yung BRP Sierra Madre, hindi mapalitan kasi walang budget. Nasaan ang budget? Ay, ewan ko po, baka nasa bangko ng ilang mga politiko. Di ba? Baka naman kasama dun sa 51 billion. Pero bumabaha pa rin mga kababayan Di ba? Isipin nyo. Nagreklamo na to si Oneisa May 1. Ikaw ba naman subject of repeated harassment? Wala na bang bago? Wala na bang ibang neophyte dyan? Wala bang iba yung bagong pasok lang sa grupo? Ikaw naman ang pumunta doon. Ikaw naman makatikim ng pangbobole. Wala Kawawa naman. Nakakaya naman kayo. Isa lang ibig sabihin nito. That the AFP is so impoverished. Alam nyo ba yung word na yun? Impoverished. Ano yun? Ano ibig sabihin yan? Poor. Diba? Impoverished. Poor. Kasi bakit? Biruin nyo, yun lang Oneisa May ang palaging ginagamit. Wala na bang iba? Tapos lagi pang hinaharas. Di ba? Binubunggo. Ano bang meron dyan sa Oneisa May 1? Meron bang magandang bathtub sa loob dyan? Yan na lang ang lagi nyong ginagamit na paghahalata kayo mga kababayan. Na either kulang na kulang kayo sa budget, no? Dinipride kayo ng budget for improvement at makabili kayo ng mga ibang kagamitan, no? Or wala talaga. Hindi kayo pinagtuunan ng pansin ng mga previous administration. Kaya isa at isa lang. Di na niya, Oneisa May 1. Di na nasundan yan. Wala ng 2, wala ng 3, wala ng 4, wala ng 5. Kung na-improve lang tong AFP natin o di kaya tong Coast Guard natin, hindi lang Oneisa May 1.
Una si May 2. Una si May 3. Baka umabot ng 10 yan. O di hindi magre-reklamo si Unay sa May 1, hindi magko-call in sick. Pambihira. Nakuha niya yung point ko. Ay sabi ni Padilla yung kauna-unahang babaeng spokesperson ng AFP. It is the subject of repeated harassment. Kung baga sa ikaw ang sa masahista, ikaw ang palaging pinipili ng mga customer. Kasi daw magaling kang magmasahe. Parang si Unay sa May 1. Siguro, may maganda dyan na bar. Sa bathtub. Kasi yan na lang ang ginagamit. Or talagang nag-iisa lang siya. Wala na siyang kapalit. Ganyan po kapulubi. Ganyan ka-impoverish ang ating AFP. Wala Masisipag nga kayo. Pero mas masipag ang mga politiko. Ay, gali. Di mo ba? Ito. During its last resupply mission in December last year, the Philippine Coast Guard, which supported the undertaking, accused the China Coast Guard of ramming. Ayan accused the Coast Guard of ramming. The word ramming, no? Synonyms to pagbunggo. Unay sa May 1 and another supply vessel motor. Ay, may isa pa pala. Another supply vessel motor launcher, ML Kalayaan. Ay, may kapartner. Pero bakit palaging si Unay sa May 1? Binunggo na, hinabol pa, winater cannon. Sino ba naman dyan? Overuse na ako. Pagpahingahin nyo naman na ako. Ito daw. ML Kalayaan sustained serious engine problem because of the incident. Ayan. Yan, nakakatuwa ito. Di po ba? Ito pa sabi. Maritime security experts have pointed out that China deliberately attempt to block the resupply mission was meant to drive the troops to hunger so they would abandon the post. Gonggong! Ano sa palagay nyo sa mga Pinoy? Walang resolve? Mangisda ka lang dyan, sabi ni friend, ang daming isda dyan. Mangisda ka dyan, magugutom ba tong mga to? Mga sundalo yan. Alam nila ang mga survival technique. Gago rin tong Coast Guard na dyan. Hindi nyo kami katulad na madaling gumib up, mga gonggong. Mga spoiled brat? No way! Utangin. Para lang daw magutom. Tapos i-abandon na ang post. Anong klaseng sundalo ka? Puta. Kung maaari lang nga, kainin mo yung bala. Puta. Ganun lang. To drive them to hunger. And siguro yung mga isda, kakausapin ng mga Chekwa. Huy kayo made in China kayo. Kaya dun lang kayo sa China. Bayaan yung magutom yung mga sundalo ng Pinoy, Wala tayong humanitarian. Wala tayong empathy. Wala tayong apathy. Wala tayo niyan. Kasi Communist Party tayo, Okay, go. Doon kayo sa China. Magago talaga tong mga Chekwa. Hindi ako nagsabi niyan, sila. So, was meant to drive the troops to hunger. Kaya daw nila binablock o inaano yung resupply mission. Was meant to drive the troops to hunger. Gonggong. Umakain nga ng mga bulati yung mga yan, puta. Yung pakayang isda dun, mangalwin lang sila dun. Di ba? O kaya yung mga halamang dagat dun, pwede nilang kainin yan. Puta, pakuluan lang yan. Survival technique, mga gonggong. At sa palagay nyo, hindi gagawin ng aming gobyerno ang Rory mission? Mamatay na kayo. Kayo nang mamatay. Kayo nang mag-abandon sa post nyo, mga gonggong. Eto pa sabi ni Padilla. Tingnan nyo, tama ako. Our soldiers are trained for any eventuality. Oy, Padilla, huwag kang magpasikat. Sobra naman yung mga words mo. Sobra nang malalalim yan. Alam ko matalino ka. Pero, remember,
Ha? Ang audience mo ay mga mga ordinaryong Pilipino, ha? Kaya wag kang ano-ano ng mga words diyan, flowery. Oh. Oh, sa mga tulad kong mga obobs sa mga ganito, eventuality. Meaning, ha? A possible event or outcome. O, i-reward na lang natin yung sinabi ni Colonel Padilla. Siyempre, kailangan niya magpasikat. Ha? Our soldiers are trained for any possible outcome. Ayan. O, di ba? Mas naintindihan ninyo. Kaysa pa yung, ano ba yung eventuality? Ha? From the word event? In any event. Puta naman. Simple na lang. Kahit na ano pang mangyari, train ang aming soldiers, kahit na ano pang kahihinatnan yan. No? Rain or shine, bagyo o araw, nandyan ang aming sundalo, they will endure because that's what they are trained for. Ganyan, hindi kami katulad yung mga Tsekwa. Kumalam lang ang tiyan nyo, ay, alis, ayoko na. Oh, eto pa sabi ni Padilla. Expressing belief that the troops could be very creative just to survive harsh condition in Ayungin Shoal. Ganyan ang Pinoy, di ba? Ilan nyo? Pero nga dyan ako nabalita ang Pinoy. 2 linggo sa dagat na nasirek yata sila. Oh, ano ininom? Yung kanyang ano. Di ba? Talino. Uminom siya ng tubig dagat. Oh, kaya ba yan ang Tsekwa? Hindi rin siya ng Tsekwa. Uwi na ako. Eh, yung lugar niya sa Hanan, 1,000 nautical miles palayo. Huwag niyong patayin. Eto pa. There are certain ways. Aircraft is one way of doing this, but this is only conducted during emergency situation. And if there's a need for immediate deployment. Correct. Kaya kayong mga gunggong, you stupid mother effers, the Chinese Coast Guard, you are just uttering a nonsense statement. Our Filipino soldiers are not like you guys. We are so determined. We are so resolute. No? Natandaan ninyo, talo nga kayo sa yultong. Mga gunggong kayo. Kaya sa susunod, ha? Kayo dyan, mga kababayan kong sambalen nyo na mangingisda, pag nilapitan ulit kayo ng Chinese Coast Guard na yon, hilahin nyo na lang siya sa bangka, tapos dalhin nyo doon sa ating bayan. Doon nyo siya ibaon sa loob. Pasensya naman, nakakagalit eh. Sa totoo lang kung ako yon, langya ka. Sarap-sarap ng buhay mo dyan sa barko mong Coast Guard. Eh kami dito, oh, madaling araw pa lang, nanghuhuli na. Babad na kami sa araw, sunog na kulay namin, tapos sasabihan mo kaming ganyan. Puta, kung ako yun talaga, tinadyakan ko mukha nun eh. Ina mo ba siya dito? Umalis ka dito. Nasa tubig siya eh, nasa taas ka eh. Eh sino may advantage? Eh di ikaw, di ba? Eh kaso masyado pong mabait yung kababayan nating Sambalenyo eh, di po ba? Oh, haharas ka niya eh. Hawak mo yung bangka, hawak niya yung bangka mo. Pag-aari niya ba 'yon? 'Di ba? Oh, dito nga lang eh, madikit ka lang sa ibang kotse, what are you doing with my car? What are you doing with my car? Ganun yan. Oh, 'di ba? Don't touch it. It's not yours. 'Di ba? O bakit siya may karapatan doon? 'Di ba? Kung ako talaga 'yon, pinukpok ko yung kamay niya ng martilyo hanggang maputol yung daliri mo. Iwan mo na lang yung daliri mo, pakain ko sa isda. Di ba? Oh, for now, the troops have to find ways to gather food including catching fish. Oh, tama ako. Di ba? Kala ng mga Tsekwa, walang isda dyan, eh dagat yan. Saka hindi natin sinira ang corals dyan. Oh, amid the threat of the presence of Chinese vessels around them. O di ba? Until such times that we determine the vessels to be used is seaworthy, that's the time that we can reschedule another RORE mission. O ang tanong ko sa inyo, ito ba na binigay na eksplanasyon ng ating AFP tungkol dyan sa RORE mission na gagamitin ng Unay sa Maywan ay nagkaroon ng technical difficulty? Are you buying it? No, yun ang tanong doon. Kumbaga, yung nilalako nilang dahilan, binibili nyo ba? Pinapaniwalaan nyo?
Sa akin, I doubt it. Kasi nga may mainit na lumabas na insidente, pahupain muna yan. Kasi baka pag sinundan pa ito, baka lalong mag-alab ang init. Yun po yan. Kunwari lang na may technical difficulties just to diffuse muna yung naunang insidente. Kasi mga power hungry po ang mga Chekwa. Baka na naman water cannoning na naman tayo. O, diba? For me, I'm not buying it. Okay? O, kayo, anong masasabi nyo dyan mga kababayan? O. Okay? So, ito, idagdag lang natin sa GMA News Online, ha? The same lang ang balita, ha? Pero ito, naglagay sila ng information about the Ayungin Shoal. Ayungin Shoal is part of the Kalayaan Island Group, which is an integral part of the Philippines, as well as the Philippines Exclusive Economic Zone and Continental Shelf, over which the Philippines has sovereignty, sovereign rights, and jurisdiction. The BRP Sierra Madre has been grounded at the Ayungin Shoal since 1999. It is manned by more than a dozen Marines and sailors and has become a symbol of Philippine sovereignty in the offshore territory. O, ayan. Dinagdag lang po natin yun, mga kababayan, So, para at least alam nyo bakit napakahalaga niyang Ayungin Shoal. Di po ba? Aside dun sa likas yaman yan. Okay? Next, ito na yung sinasabi natin. This will be our last article. Yung kinastigo natin, itong Philippine Coast Guard, tungkol nga dun sa pangbubuli, panghaharas ng mga Chekwa dun sa ating mangingisda sa Baho de Masinloc. Sinabi ko nga, nasaan ang Coast Guard? Bakit hindi nyo kayang suportahan, protektahan ang mga mangingisda natin dyan? Whether in Palawan, whether in Zambales, whether in Agno, Pangasinan, whether in Ilocos, because that's part of the West Philippine Sea. Nasaan kayo? Gaano karami ang inyong patrol boats? Gaano karami ang 24/7 ba ang inyong operation? Kinastigo natin sila doon. Panoorin nyo. Diba? O, yung sabi ang title nun, China, sobra ang pagka-double face. Nandun sila sa dulo. Kinastigo natin ng Coast Guard, pati si Admiral Gaban. What are you doing? Ang sabi nga nung kakilala natin yung iba nga daw dyan sa Palawan, nandyan lang sa Pantalan nagpapalaki ng tian nila. O ano kayang ginagawa ng Coast Guard doon sa Zambales? Meron ba sila doong headquarters? O baka lahat na sa Palawan? Tapos, doon lang sila libot ng libot, kunwari naglilibot. Paano na? Yung norte. Ha? Iiwanan nyo lang yung mangingisda. Kaya nangyari yan Kaya kinakaya-kaya tayo ng Chekwa kasi sila ay maagap. Tayong mga Pinoy masipag, pero hindi tayo maagap. Kaya ang Chekwa all over sa West Philippine Sea. Kasi ang Coast Guard natin tutulog-tulog sa pansitan. Di po ba? O ngayon, ayan, siguro may kumastigo kay Admiral Gaban. Ito. Ha? Labas lang statement. GMA News Online. PCG to escort Pinoy fishers after latest China harassment. Tingnan nyo ang kabulukan nito. Kung wala pang mangyayaring harassment sa ating mga Filipino fishermen, hindi sila gagawa ng aksyon. After nito mga kababayan, baka ito ningas kugon lang Baka yan 1 week lang yan Tapos recall na yan. Okay na, wala nang tension Sige, bayaan nyo na ulit. Ganon kagago. Hopefully ito hindi ningas kugon. Tingnan nyo, nagising sila. Siguro may nag-call out dito. Ha? O sino bang umahawak ng Coast Guard? Di si Secretary Bautista, under niya yan. Dapat yan, ilipat ng Coast Guard. Tanggalin na yan sa DOTR Diba? Civilian in nature kasi yan Kaya minsan, mga batugan. Di po ba? 8 to 5 lang pala kayo, hindi kayo 24/7 Di po ba? Sana kung 24/7 ilang babarko nyo dyan, paglayagin nyo dyan. Isa o dalawa sa Palawan, isa o dalawa sa Zambales, isa o dalawa sa Pangasinan, isa o dalawa sa 8. Ang tagabantay. Dalawa-dalawa. Di ba? Hindi mahaharas yung ating mga fishermen. Di ba? Tama mali. Kasama pa dyan ng BIPAR. The Philippine Coast Guard on Monday vowed. Vowed ha? Vowed means promise. To escort Filipino poached fisher following another harassment incident by China in the West Philippine Sea. The PCG and the Bureau of Fisheries and Aquatic Resources are regularly monitoring the Baho de Masinloc and other parts of the West Philippine Sea, but the latest incident occurred during a lull time
What do you mean by lull time? Ha? Lull. Anong ibig sabihin nung lull? L-U-L-L. Ano? Ano ibig sabihin yan? Lack of activity. Kung baga natutulog kayo sa pansitan. Di po ba? Parang lalabay. Nakatulog kayo. Yan lang yan. Nag-break kayo. Nag-pause kayo. Ngayon nasilipan kayo ng China. Kung baga, yung barko nyo, nagbawas lang. Ayun, napalautang kayo. Wala man lang kayong coordination. Biruin mo yung sabi lang nila, lull time. Kung baga, nag-siesta kami. Rason ba yan? Kaya nga sabi ko, dapat dalawang Coast Guard eh. Yung isa re-relyebo, yung isa, relyebo kayo, ganun, rotation. Para walang lull time, walang me time. Kumbaga sa tao, may me time ako. Ano ibig sabihin ng me time? Sa pang sarili ko. Walang gagambala sa akin, walang mga achuchuchu, walang mga magi-stress. Kaya yan during a lull time, wow! Nag-beer house kayo? Pinabayaan nyo yung mga yon? Di na pala utang kayo. Tama sabi ko daig ng maagap ang masipag. Diba? Ay nangyari ito noong January 3rd o January 12. Ulitin ko, nangyari ito noong January 12 wherein there is no Coast Guard and BFAR vessel that was present during the time. So what's the reason? What is January 12, mga kababayan? Ito nakakapag-init na naman ng ulo. That was Friday. So ibig sabihin, dito tulad dito, bar hopping na. Friday kasi, may liberty na. So therefore, lahat kayo nag-liberty. Wala man lang yung, teka muna, hindi pwedeng mag-liberty lahat. Walang magmaman, walang tatao sa pwesto. Anong klase yan na pamumuno, Admiral Gaban? Hindi po ako nagsabi niya, Ang sabi nito, sabi ni Tariela. Nangyari ito noong January 12 wherein there is no Coast Guard and BFAR vessel that was present during that time. So what they do? What they have done? Anong ginawa nila? Saan sila nagpunta? Bakit sila merong lull time na hindi nyo nakita na dapat kung may lull time, merong mga liberte, yung mga sailors ninyo, mga tauhan ninyo, dapat hindi lahat magliberte. So napalautang kayo. Anong klaseng management yan? Dapat yan talagang kastiguhin si Gaban at yung sa BFAR. Tama ako mga kababayan Friday, di ba kayo? Friday. After 1 week of work, every Friday, 8 to 5, kung ganun man kayo, anong sasabihin dito? Ako, nayaya ako, hey, Tokis, it's Friday today. Don't work so hard. It's Friday. After 4:30, alis na tayo. Bar, we can go to the bar now. The bar is open at 3:30. There's yung murang mga beer, ganyan. Drinks, ladies drinks. No, sabi ko, yoko na yan. Pero dito kayo, ganon? Ganon po ba, Tariela? Ganon po ba, Gaban? At yung sa BFAR? That there was no vessel present during that time. Bakit? Ibig sabihin, nag-lull time sila? Nag-bar hopping ba sila? Dapat talaga, kayo ay imbestigahan. Nakakahiya na naman yan. Diba? Unang-una, kasalanan yan ni PCG at ni BFAR. Bakit pareho pa kayong wala na barko doon sa area na yun? Bakit the same day pa? Bakit nag-Christmas party ba kayo? Nag-Chinese New Year ba kayo? Because of your incompetence and mismanagement, nangyayari itong mga ganito. Pinabayaan nyo yung mga kapwa natin Pilipino na walang kalaban-laban dito sa mga Chinese Coast Guard na ito. Pambihira According to our Filipino fishermen, every time na mayroong public vessel doon, whether the Coast Guard or the BFAR, mas magkakaroon ng leeway ang China Coast Guard because they focus more on the PCG vessels and BFAR. Kaya nga, kaso ni isa walay. Di ba? Wala. Iniwan nyo sila. Kung baga sa sabi nga nila,
No man leave behind. Kayo ano, nang iiwang kayo eh. Ano ang dahilan ninyo? Ano, nagkaroon din kayo ng technical difficulties tulad ng Unay sa May 1? Di po ba? Nakakahiya eh. O ngayon, sasabihin nyo ito? Ha? To escort Pinoy fishers, nandun na kayo eh. Kaso lang, sinasabi nyo na nagkaroon kayo during the lull time. Meron palang ganon mga kababayan. So therefore, wala. Iwan natin yan. Kaya nakakapasok ang mga tsekwa. Kasi alam nila na may lull time kayo. Hindi nyo alam ang management. Sorry mga kababayan, may tumawag na naman, no? Kung kailan tayo na sa kasagsagan eh. No? Biruin nyo. Kaya pala, nakakapasok itong mga Chinese. Kasi natitiktikan nila kung kailan merong lull time. Lull time. Ha? Ulitin natin anong ibig sabihin ng lull time. Ang dami po. Quiet. Wala silang ginagawa. No? Wala sila doon. Nagsiesta sila. Party sila. Bar hopping because that was Friday. January 12. Nangyari yan. Habang may lull time sila, yung mga mangingisda natin nangingisda, tapos hinaras. Kasi nakita ng Coast Guard na wala bantay. O, ano ang sabi? Ha? Sabi ng mga mga mangingisda natin every time na mayroong public vessels doon, whether Coast Guard or BIPAR, mas nagkakaroon ng leeway yung China Coast Guard because they focus more on the PCG vessels and BIPAR. So therefore, pag may bantay, ang natutunan ng mga Coast Guard, yung Coast Guard din nila, o kaya yung BIPAR. So yung mangingisda natin, malayang nakakapangisda. Kaso wala yung bantay eh. Di ba? Ano ang sabi natin? When the cat is away, the mouse will play. Kung wala yung amo, anong ginagawa ng mga naglalaro. Ayan kasalanan nyo yan, Coast Guard. Ano sasabihin nyo, lull time, huling-huli kayo during the lull time. Ayan. Huwag nyong idahilan na, hindi kasi kailangan din namin mag-unload. Di sana, good management. Good scheduling. Ilan ba ang barko ng PCG? Ilan ang barko ng BIPAR? O baka impoverished din kayo. Pareho kayo ng sitwasyon ng AFP because of your impoverished situation. Kulang na kulang kayo ng mga barko. Tanungin nyo yung mga boss ninyo, saan nila pinunta ang pondo ninyo. Diba? Kakaya kayo. Tapos sasabihin nyo ngayon, PCG to escort fishers after latest China harassment. Ine-escort nyo na sila. Ayan ang sinabi ng kung susuriin natin tong sinabi ng ating kababayang mangingisda. Yan. Nandiyan kayo. Ine-escort nyo na sila. Wag na kayong magdahilan to escort pa. To. Future yan eh. Di po ba? Kayo ginagago nyo kami na nagbabasa nito pero huling-huli kayo. Meron kayo but the latest incident occurred during a lull time. Nandyan na kayo, nag-e-escort na kayo, nagbabantay na kayo sa mga mingingisda natin. Pero nagkaroon kayo ng lull time. Huwag nyong sabihin yung lull time ninyo every other Friday because that's a payday. Huwag nyo kaming gaguhin. Kasi yung January 12 is Friday, sahod yan. Ina ninyo, walang iya kayo. O ngayon, naharas sila. Anong gagawin nyo lang? Di po ba? Wala. Sorry. File ng protest. Kasalanan nyo rin naman pala. Nagkaroon kayo ng lull time. Huwag nyo kaming gaguhin. Kung susuruin nyo yung paliwanag nila dito, tapos yung title, to escort Pinoy fishers after latest Chinese, you have been doing that one. Pero during that time, nagkaroon kayo ng lull time. At sinabi rin ng ating mangingisda na tuwing nandoon kayo, ang focus ng China ay sa inyo, hindi sa mangingisda natin. So therefore, nandoon na kayo, nag-e-escort na kayo, binabantayan niya sila. Pero nung January 12, nagkaroon kayo ng lull time. Napalautang kayo ng mga inchik. Yan, dahil nga, nagpetiks kayo. Yun. Kayo po mga kababayan, ano po yung masasabi? Comment down below. And don't forget to like and share. Hope to see you on our next videos. Bye-bye. God bless.